Magandang araw mga bata. Ngayon ay umpisa na natin ang talakayan tungkol sa asignaturang Araling Panlipunan sa ika-6 na baitang. At dadako na tayo sa susunod na paksa na pag-aaralan natin sa araw nito. Ito ay pinamagatang ang tiyak na kinaroroonan ng Pilipinas. At ngayon ipapakilala ko ang aking sarili. Ako nga po pala ang inyong lingkod, tagapagturo, si Ginoong Joshua. So may katanungan ako sa inyo mga bata. Handa na ba kayo? Good! Magaling. Atin nang simulan. So ito yung mga layunin sa pag-aaral na bilang isang mag-aaral ay kailangan nyong makamit sa pagtatapos ng ating talakayan. Sa paksang ito tungkol sa tiyak na kinaroonan ng bansang Pilipinas. Sa pagtatapos ng aralin na ito, ang mga mag-aaral ay dapat na, una, natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas sa mundo. Ikalawa, nakagagamit ng grid sa globo at mapangpolitikal na pagpapaliwanag ng pagbabago sa hangganan at lawak ng teritoryo ng Pilipinas batay sa kasaysayan. At ang ikatlo naman ay nalalaman ang kalagayan ng lokasyon ng Pilipinas sa ekonomiya at politika ng Asya at ng mundo. Isang mahalagang bagay para sa isang bansa na may itakda ang tiyak na lokasyon nito sa mundo upang maging ganap ang pagkakakilanlan nito. Naipamamalas ang pagkakakilanlang ito sa pamamagitan ng mga naimpintang mapa o globo sa iba't ibang panig ng mundo. So, upang matiyak ang kinaroonan ng bansang Pilipinas ay gumagamit tayo ng imahinaryong guhit na latitude at longitude upang matukoy ang tiyak nitong kinaroonan gamit ang mapa o globo. Nangangahulugan ito ng pagiging tiyak na kinaroonan ng isang bansa sa malawak na daigdig. Maraming salik o factor ang isinasaalang-alang sa pagtatakda ng lokasyon ng isang bansa. So may mga iba't iba raw na mga salik na kung saan itong mga salik na ito ay isinasaalang-ala or isinasaisip kapag nagtatakda tayo ng lokasyon ng isang bansa o ng bansang Pilipinas. Isa na rito ang paggamit ng degree latitude at degree longitude upang ito ay maging tiyak. May pagkakataon ding tinutukoy ang lokasyon o kinaroroonan ng isang bansa batay sa mga kalapit bansa nito at mga pangunahing anyong lupa o anyong tubig na nakapaligid dito. So ang tanong ko sa inyo mga bata, magbigay nga kayo ng isang bansa na malapit sa Pilipinas na kung saan ay nagkakaroon ng eksaktong lokasyon nito sa kontinente ng Asya. Magaling, very good. Ang bansang China. May isa pa po ba? Meron pa. Ito ay ang bansang Japan. Ano pa sa bandang timog ng Asya naman? Magaling, ang bansang Indonesia. Sunod naman rito, kung ano man ang pamamaraan sa pagtukoy ng lokasyon ng isang lugar, ang tiyak na pagtatakda nito ay nangangahulugan lamang na kinikilala ang pagiging ganap na bansa nito. Tulad na lamang bilang parte ng kontinente ng Asya, ang bansang Pilipinas ay kinikilala sa isa sa mga miyembro ng ASEAN Organization. So may gawain tayo rito. Tuklasin natin. So ang panuto, suriin ang larawan at isulat ang hinihinging detalye. Pagkatapos ay sagutan ang pamprosesong tanong. Sabi rito ng isang bata, ako si Jojo. Ang sabi naman ng batang babae, ako naman si SP. Magkakasama mo kami sa paglinang ng iyong pag-unawa tungkol sa tiyak na kinaroonan ng Pilipinas. Ayon kay Jojo. Ayon naman kay SP, bilang panimula, sabihin mo ang mapa sa susunod na pahina.
tukuyin ang mga pangunahing anyong tubig at mga bansang nakapaligid sa Pilipinas mula sa iba't ibang direksyon. So yan, makikita nyo sa ilustrasyon na kung saan nandyan ang mapa ng Pilipinas at ang mga karatig bansa nito. So matutukoy natin na ang Pilipinas sa kontinente ng Asya ay matatagpuan sa timog silangan nito. At sa hilagang bahagi naman nito ay matatagpuan ang bansang China. Matatagpuan rin natin sa bandang silangan ang mga karatig bansa nito na kung saan ay nandyan na ang Indonesia. Ang susunod naman sa kanlurang bahagi ay nandyan ang Thailand, Vietnam, Cambodia. Sa ibaba nito ay nandyan ang Australia at meron pang mga iba't ibang bansa na malapit sa eksaktong lokasyon ng ating bansa, which is ang bansang Pilipinas. Yan. Matutukoy natin dyan ang mga pangunahing anyong tubig na nakapaligid sa Pilipinas sa silangan. Nandyan ang Philippine Sea. Very good. Sa kanluran, nandyan ang China Sea. Sa hilaga, nandyan yung East China Sea, pero hilagang bahagi yan ng Pilipinas. At sa timog naman, makikita natin yung Celebes Sea na nasa timong bahagi ng Pilipinas. Mga karatig bansa ng Pilipinas natukoy na natin kanina, di ba? Yung kanluran sa hilaga, sa timog at timog kanluran. Sa timog kanluran nito ay nariyan ang Brunei, Malaysia. Malaysia ang nasa timog kanluran nito. Pangprosesong tanong. So, unang katanungan sa inyo, mga bata. Paano inilarawan ang lokasyon ng Pilipinas batay sa gawain? So, sinabi ko na kanina na ang eksaktong lokasyon ng Pilipinas sa kontinente ng Asya ay matatagpuan sa timog silangan nito. Pangbungad na tanong. Bakit mahalagang malaman na ang Pilipinas ay may estratehikong lokasyon? Para matukoy ang eksaktong kinaroonan nito at malaman kung saan ang mga bansa na malapit sa bansang Pilipinas. At matukoy ang pagkakakilanlan nito sa kontinente ng Asya at sa buong mundo. Kahon ng talasalita. Narito naman ang karagdagang kaalaman tungkol sa mga sa talasalitaan na dapat ninyong isaisip dahil ito ay magiging gabay ninyo kapag tutungtong na kayo sa ikapitong baitang. Kapag sinubukan nyo ng magtuklas ng mga iba't ibang bansa sa buong daigdig. Absolute na lokasyon. Tiyak na lokasyon ng isang lugar batay sa degree latitude at degree longitude nito sa globo at mapa. So, yun na nga. In English na natin kanina yung tiyak na kinaroonan, which is yung absolute na lokasyon or absolute location ng bansang Pilipinas o ng isang bansa o lugar. Latitude, distansya sa pagitan ng dalawang parallel o mga imahinaryong linyang kagapay sa Ecuador. So, ito yung distansya sa pagitan ng dalawang parallel o imahinaryong linya, diba? From hilaga to silangan, latitude. Pa-vertical siya. Yung lokasyon naman
ay tumutukoy sa kinaroonan ng isang lugar sa daigdig. So, kung ang eksaktong lokasyon ng Pilipinas ay nasa kontinente ng Asia, at sa kontinente ng Asia matatagpuan sa timog silangang bahagi nito. Yun ang tinutukoy na lokasyon. So, gumagamit tayo rin ng Google Map upang matukoy ang eksaktong lokasyon ng isang lugar kung saan man tayo paroon o saang direksyon tayo pupunta or patutungo. Longitude, distansya sa pagitan ng dalawang meridian o mga heminaryong linyang kaagapay ng prime meridian. So, sa longitude, ito yung pakanuran to silangan na imahinaryong guhit. Pacific Ocean, pinamalaking karagatan sa mundo na nasa silangang bahagi ng Pilipinas. Matatagpuan natin sa silangang bahagi ng Pilipinas. Kung babalikan natin ang mapa ng Pilipinas, ang Pacific Ocean ay nasa silangang bahagi nito na kalapit niya ang Philippine Sea. Susunod, relatibong lokasyon, pagtukoy sa kinaroonan ng isang bansa batay sa mga kalapit bansa nito at mga pangunahing anyong lupa at anyong tubig na nakapalibot dito. So ito yung tinutukoy yung mga bansa, 'di ba? Na binagbabatayan natin yung pagiging malapit nito sa bansang Pilipinas dahil sa mga pangunahing anyong lupa at anyong tubig na nakapalibot doon sa mga bansang natutukoy natin. Suriin natin. Maraming pamamaraan upang matukoy ang lokasyon ng isang bansa o lugar. So maraming ang paraan para matukoy natin ang eksaktong lokasyon nito. Maaari tayong gumamit ng mga technological na aplikasyon upang madali na para sa atin na matukoy kung saan nga ba ang eksaktong lokasyon ng Pilipinas at hindi lang sa tradisyonal na papel tulad ng mapa o sa bituin o paggamit ng globo, yung pamamaraan natin ng pagtingin ng eksaktong lokasyon ng bawat lugar o ng bawat bansa. Sa konseptong geographical, may dalawang pangkalahatang pamamaraan sa pagtukoy ng lokasyon ng isang bansa o lugar, ang absolute na lokasyon at ang relatibong lokasyon. Ang absolute na lokasyon, ito yung tiyak na lokasyon ito. Ang relatibong lokasyon naman, ito yung pagtukoy sa mga kahatig bansa nito dahil sa mga anyong lupa at tubig na nakapaligid dito. Mga pamaraan ng pagtukoy ng lokasyon, una na yan ay ang absolute na lokasyon ng Pilipinas o ang tiyak na kinaroonan o eksaktong lokasyon ng bansang Pilipinas. Ang absolute na lokasyon ay ang pagtukoy sa tiyak na lokasyon ng isang lugar batay sa degree latitude at degree longitude dito sa globo at mapa. Na natutukoy natin ang eksaktong lokasyon nito batay sa latitude at longitude. So yun yung imahinaryong linya na kung saan ay bumubuo sa grid na makikita sa mapa at globo. Ang latitude o parallels of latitude ay tumutukoy sa distansya sa pagitan ng dalawang parallel o mga imahinaryong linyang kagapay ng Ecuador na nasa 0 degrees. Itong 0 degrees na to o hating globo, kung tawagin natin, ay tinatawag natin Ecuador. So sa Ecuador, makikita mo yung humahati sa Ecuador na dalawang linya na pakaluan to silangan ay tinatawag nating latitude or parallels of latitude. Samantala, ang longitude or meridians of longitude naman ay tumutukoy sa distansya sa pagitan ng dalawang meridian o mga imahinaryong linyang kaagapay ng prime meridian na nasa 0 degrees din nagsisimula. Kung gagamitin ang paraang lokasyong
absolute sa pagtukoy ng tiyak na kinaroonan ng Pilipinas sa globo at mapa ng daigdig. Ito ay nasa pagitan ng 4 degrees hanggang 23 degrees at 21 degrees hanggang 25 degrees sa hilagang latitude at sa pagitan ng 116 degrees at 127 degrees silangang longitude. So, sa sukat nito ng pamamaraang pagtukoy sa eksaktong lokasyon ng Pilipinas o sa tiyak na kinaroonan ng Pilipinas sa globo at mapa ng daigdig, makikita natin ito sa 4 degrees hanggang 21 degrees hilagang latitude. Pag ganon. So, mula 4 degrees hanggang sa 21 degrees latitude. Sa longitude naman niya, yung horizontal, makikita natin ito sa pagitan ng 116 degrees hanggang 127 degrees silangang longitude. Pasilangan siya. Kanluran to silangan. Yung longitude. Ang pahilang naman, vertical. Yung guhit. Nangangahulugan lamang ito na ang bansa ay nakalatag sa hilagang bahagi ng Ecuador. So, dito yung Ecuador, yung 0 degrees. So, makikita mo ang lokasyon ng Pilipinas, pahilaga. So, pataas siya. Sa pataas na bahagi. Magmula sa Ecuador, pataas. So, dito siguro nakaposisyon ang bansang Pilipinas. Sa timog silangang Asya ng kontinente ng Asya. O sa hilagang hating globo at sa silangang bahagi ng prime meridian o silangang hating globo. So doon mo matatagpuan ang eksaktong lokasyon ng bansang Pilipinas. Yan. Makikita natin dyan ang prime meridian. So nasa baba ang prime meridian. Tapos itong mga tatlong guhit dyan sa gilid naman, tinatawag nating meridians. Ang latitude, yung mga pa-curve na lines na pa-vertical. From North Pole to South Pole. Yun ang tinatawag natin na latitude. So, dyan matatagpuan natin, 'di ba? Kanina, sinabi ko na 4 hanggang 21 hilagang latitude. So, dito, mag-start tayo dito. So, 4 hanggang 21 hilagang latitude. Magsimula tayo sa may equator niya. O sa Ecuador. So, dito matatagpuan from 0, diba? So, magbilang ka ng 4 hanggang 21. So, meron tayo dyang 0 degrees to 30 degrees. So, dyan, sa part na yan ng latitude, sa hilagang latitude, makikita natin yung lokasyon ng bansang Pilipinas from 4 degrees hanggang 21 degrees latitude. Sa longitude naman nito, which is yung pa-horizontal, mula 116 hanggang 127 degrees. So mga bata, dumako naman tayo sa silangang bahagi ng longitude. So, nasa east siya na part ng direksyon ng isang globo. So, nandyan makikita natin yung 90 degrees hanggang 120 degrees. So, makikita natin ang eksaktong lokasyon ng bansang Pilipinas mula sa 116 degree hanggang 127 degree longitude sa silangan ng direksyon. So, hindi siya sa 90 mag-start sa 116 degrees longitude siya mag-start. Hanggang lalagpas siya sa 120 degrees, which is yung 127 degrees longitude. So, doon natin makikita yung eksaktong lokasyon
ng bansang Pilipinas sa Timog Silangang Asya. Susunod riyan ay ang mga iba't ibang direksyon. May dalawa tayong uri ng direksyon. Ang pangunahin at ang ikalawa naman ay ang pangalawang direksyon. So, unahin natin ang pangunahing direksyon. Ano-ano nga ba ang mga ito? So, may tinatawag tayong una riyan ay ang hilaga o north sa wikang Ingles. Mayroon naman tayong tinatawag na kanluran sa kanlurang bahagi o tinatawag sa wikang Ingles na west. Sa silangang bahagi naman ng direksyon ay natawag natin sa wikang Ingles na east, at sa timog naman na bahagi ng ating pangunahing direksyon ay south naman ang tawag dito. Ang mga pangalawang direksyon ay narito. Una, hilagang kanluran o northwest. Ikalawa, hilagang silangan o northeast. Ikatlo, timog kanluran o southwest. At ang panghuli ay ang timog silangan o sa wikang Ingles ay tinatawag nating southeast. Sana bibilang ang direksyon ng eksaktong lokasyon ng Pilipinas sa pangalawang direksyon. Ano ito? Tinatawag natin na timog silangan o southeast. Sa kontinente ng Asya. Ang relatibong lokasyon naman ng Pilipinas ang tatalakayin natin sa slide nito. Ang relatibong lokasyon ay tumutukoy sa posisyon ng isang bansa batay sa mga kalapit bansa nito. So, tutukoy natin ang posisyon ng bansang Pilipinas batay sa kalapit bansa nito. Which is nandyan yung Indonesia, Malaysia, yung Japan, yung China, etc. So, matutukoy natin dito yung mga iba't ibang pangunahing anyong lupa at anyong tubig na nakapalibot dito. Sa Pilipinas may iba't iba tayong anyong lupa at anyong tubig. Ang anyong lupa may bundok, kapatagan. Sa anyong tubig naman ay mayroon tayong tangway, may dagat. Ang paggamit ng relatibong lokasyon ng isang lugar ay batay sa mga anyong tubig na nakapaligid dito ay kadalasang tinatawag na lokasyong insular. So, yung paggamit ng relatibong lokasyon sa isang lugar o sa isang bansa ay batay sa anyong tubig. Kung ito ay pinagbabasehan natin yung mga anyong tubig na nakapaligid sa isang lugar ay kadalasang tinatawag nating lokasyong insular. Susunod. Narito naman ang paggamit ng relatibong lokasyon batay sa mga anyong lupa. So kapag batay sa mga anyong lupa, ito ay tinatawag nating lokasyong bisinal. Pag yung mga anyong lupa na yon mismo ang nakapalibot sa isang bansa o sa isang lugar. Sa paggamit ng ganitong pamamaraan ng pagtukoy ng lokasyon, kinakailangang matukoy ang apat na nominal na direksyon, ang hilaga, timog, silangan, at kanluran. So, yun yung apat na nominal na direksyon natin. Para mailarawan ang eksaktong lokasyon ng isang bansa o lugar. Kabilang ang Pilipinas sa rehiyong Timog Silangang Asya, sapagkat nakalatag ang kapuluan nito sa bahaging Timog Silangan ng kontinenteng Asya. So, sa isang mapa o globo, kapag makikita natin, susuriin natin yung bawat pulo ng bansang Pilipinas, ay matatagpuan ito sa nominal na direksyon nito na timog at saka silangan sa kontinenteng Asya. So, doon siya sa pangalawa natin na direksyon. Ang Pilipinas ay isang bansang insular, kung kaya kabilang ito sa sobrehiyong insular Southeast Asia o Timog Silangang Asya, habang ang mga bansang bahagi ng malaking lupalop o kontinente ay kabilang naman sa mainland Southeast Asia. So sa mainland naman kabilang yung mga bansa na may malalaking lupalop or sakop
katulad ng kontinente, ay kabilang siya sa mainland ng Timog Silangang Asya. Gamit ang pamamaang lokasyong insular, masasabing nasa silangang bahagi ng Pilipinas ang Pacific Ocean. So, ang lokasyong insular ay makikita natin ang isang bansa batay na rin doon sa mga anyong tubig na nakapaligid dito or nakapalibot dito. Tulad na lang ng makikita natin sa silangang bahagi ng Pilipinas ang Pacific Ocean, West Philippine Sea, South China Sea, sa kanluran. So, very issue na to ngayon, di ba? Yung pag-aagawan ng China at ng bansang Pilipinas sa teritoryo ng West Philippine Sea na tinatawag naman ng bansang China na South China Sea. Kasi nasa silangang bahagi. Sa Sulu Sea at Celebes Sea sa timog naman matatagpuan sa timog bahagi ng ating bansa at ang Bashi Channel sa hilaga. Bashi Channel naman yung anyong tubig na matatagpuan sa hilagang bahagi ng bansa natin. Nangangahulugang ito na bukod sa pagiging archipelago o kapuluan ng Pilipinas o ng isang bansa, napapaligiran din ito ng malalaking anyong tubig sa iba't ibang bahagi. So yun nga, ang Pilipinas ay binubuo ng iba't ibang mga pulo or islands na kung saan ito ay tinatawag nating archipelago, di ba? Na kung saan ay binubuo ng mga pulo at napapaligiran ng malalaking anyong tubig. Na kung saan yun rin ang pinagkukunan natin ng ikinabubuhay or sa pang-araw-araw nating pangungumuhay. Yan na ang mapa ng Timog Silangang Asya. Timog Silangan. Timog Silangan. So, parte siya dito sa gilid, diba? And ang China, bansang China, sa bandang hilagang kanluran. Yan. Ang Taiwan nasa hilaga ng Pilipinas. So, dyan na makikita yung mapa ng Timog Silangang Asya. So, makikita natin ang mga iba't ibang bansa na kasangkot dito. Na dyan ang China, Burma, Vietnam, Thailand, Cambodia, Malaysia. Nandyan din yung Singapore, Indonesia. May Japan, nandiyan na si Japan. Tapos mayroon din si Hong Kong, si Taiwan. Tapos si Indonesia. Nandiyan din si New Guinea. Yan. Yun yung mga bansa na kasama dito sa Southeast Asia. Samantala, kung gagamitin naman sa pagtukoy ng lokasyon ng Pilipinas ay ang lokasyong bisinal. Sa lokasyong bisinal is yung anyong lupa naman na nakapaligid dito. Masasabing ang mga bansang malalapit sa Pilipinas ay ang bansang Vietnam na nasa kanluran. Makikita natin sa ilustrasyon na ang bansang Vietnam ay nasa kanlurang bahagi ng bansang Pilipinas. Ang Taiwan at Japan sa hilaga. Yun na, sinabi ko kanina na ang Taiwan is nasa hilagang bahagi ng Pilipinas. Pati na rin ang Japan. Makikita natin sa mapa, sa ilustrasyon na pinapakita ko ngayon sa inyo. Nasa Timog Kanluran naman ng Pilipinas ang Malaysia, Brunei, Darussalam at Singapore sa Timog Kanluran. Sa Timog Kanluran. Nandiyan yung Brunei, Darussalam, Brunei siya. Ayan. Sa gilid lang ng Pinas. Sa Timog Kanluran niya. Pati Singapore, nandiyan din makikita natin. Yung Malaysia. Yan. Ang Indonesia at Papua New Guinea sa timog naman silang bahagi. Makikita natin na nasa timog sila na bahagi ng bansang Pilipinas. Yung Indonesia at saka New Guinea.
May mga katanungan po ba kayo o gustong linawin? May violent reaction po ba sa topic natin ngayon, sa paksa natin tungkol sa tiyak na kinaroonan ng Pilipinas? Wala po. Wala na pong katanungan, wala na pong karagdagan. So, maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata. I hope sana nag-iwan ng aral itong paksa natin tungkol sa pagtuklas ng eksaktong lokasyon o kinaroonan ng Pilipinas sa ating mapa o globo o sa ating daigdig. Napakahalagang malaman kung saan nga ba parte ng 7 kontinente na meron tayo ang bansang Pilipinas. Yun ay ang kontinente ng Asia. Sa kontinente ng Asia, kung pagbabasyan natin ang mga iba't ibang direksyon, 'di ba? Makikita natin ito sa parte ng timog silangan ng kontinente ng Asia. Yun lamang po at maraming salamat at God bless sa inyo. Mag-aaral kayo ng mabuti mga bata dahil ang bawat pag-aaral ng mga leksyon o ng mga impormasyon ay maggamit nyo sa pagtuklas pa ng maraming alin sa mga susunod na kabanata. Maraming salamat. Paalam.